Everyone, my name is Roxanne Alganja. So for today's video ay magbabahagi ako sa inyo ng maikling exhortation na pinamagatang si Jesus ay bumubuhay ng mga patay na matatagpuan sa 1:5:21. Ikaw o Yahweh ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari mo rin itapon sa daigdig ng mga patay at maaari ring buhayin muli. Sa talatang itong ating binasa, sinasabing si Jesus ay kagaya ng Ama. Sinasabing si Jesus kagaya ng Ama ay bumubuhay rin ng mga patay. Amen. Na nais niyang buhayin. So, ayan, amen. Excuse me. Ayon sa Efeso 2 verse 1, lahat ng tao ay patay o spiritual dead. Amen. Dahil sa ating mga kasalanan. Sabi ni Apostol Pablo, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at ang mga kasalanan. Ngunit ang ating Panginoong Hesus ay may kapangyarihang buhayin ang isang taong patay sa kasalanan. Ngunit ang ating Panginoong Hesus ay may kapangyarihang buhayin ang isang taong patay sa kasalanan. Amen. The life that Jesus gives is eternal life. It begins as soon as someone believes in Christ. 1:3:15. Upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang sinumang sasampalataya sa Panginoong Jesus ay magkakaroon ng bagong spiritual life. Amen. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa Panginoong Jesus, siya ipapanganak na muli sa tubig at espiritu. At ang dati niyang buhay na patay sa kasalanan ay babaguhin ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos at espiritong mananahan sa Kanya. Amen. Tunay na patay ang isang taong hiwalay o walang relasyon kay Kristo. Mananampalataya sa Kanya at maranasan ang bagong buhay na tanging sa Panginoong Hesus lamang matatagpuan. Amen. Kay Jesus lamang matatagpuan ang tunay na kahalagahan ng buhay. At napakarami pang mga taong ang nabubuhay physically but they are dead spiritually. Ibahagi natin si Kristo nang sa gayon sila ay mabuhay at makalaya sa kasalanan. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa Kanyang kagandahang loob. Efeso 2:4-5. Yun lamang po, and to God be all the glory.